Sa iba pang balita, bagamat nasisi sa matinding traffic nitong mga nakaraang araw, tiniyak ng LTFRB na hindi nila tinotolerate ang mga kolorum na out of line na mga sasakyan. Ang buong ulat ihatid naman sa atin ng aming kasama, si Dina Pagibitan, live via phone patch. Dina? Habiba, tama ka nga dyan, bagamat nasisi nga ang LTFRB dahil sa tuminding traffic sa Kamaynilaan ngayong mga nakaraang araw, tiniyak ng ahensya na hindi nila tinotolerate ang mga kolorum at out of line na mga pampasaherong bus at mga truck for hire na walang prangkisa. Ito ay sa kabila ng mga kautosang mag-a-apprehend muna sa mga nasabing sasakyan upang maayos na makapag-apply ng prangkisa at maayos nga ang mga ruta. Ipinatupad ng ahensya ang no apprehension policy para sa trucks for hire na may green plates na wala ngang mga prangkisa. Sinimulan ito noong July 29 at tatagal hanggang August 29. Kung hindi papayagang makabiyahe ang mga truck for hire na nagde-deliver ng mga pangunahing serbisyo sa Kamaynilaan, baka maging sanhi umano ito ng shortage sa supply at sa kalaunan ay maging dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ipinatupad din ng ahensya ang Memorandum Order 2014-009 kung saan habang isinasaayos sa mga ruta ng mga pampasaherong bus, makakabiyahe muna ang mga ito. Sa ilalim ng Joint Administrative Order ng LTO, LTFRB at DOTC Habiba, ang out of line ay kinokonsidera bilang kolorum. Kaya upang hindi sila maging kolorum, kailangang maisaayos ang mga ruta nito. Inaasahang sa October 17 ay maisasaayos na ang mga ruta. Giit pa ng ahensya, maaari pa ring manghuli ng mga kolorum at out of line na pampublikong sasakyan ng iba't ibang LGUs. Ngunit ito ay kung lumabag lamang sa kanilang rerouting scheme na ipinatutupad. Ang lahat umano ng hakbang na ginagawa ng LTFRB ay alinsunod sa JAW na upang maiimplementa ito ng makatao at mas maayos, kailangang repasuhin ang lahat ng mga kailangang gawin. Matatandaang sa ilalim ng JAW, itinaas sa 1 milyon ang multa ng mga bus na kolorum. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.